Pinag-iisipan ngayon sa Senado ang pagpataw ng 50 milyong pisong multa at mas mabigat na parusa sa mga sangkot sa game fixing o pagpapatalo sa laro. May ganyan pa umunong nauwi sa pagpatay. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ipinasilip sa Senado ang larong ito ng isang regional league kung saan pinagdududahan ang pagmintis ng layup ng isang player. Pati ang sunod-sunod na palya sa free throw ng isang team. Wala sa hearing pero inimbitahan na ang paliga, mga koponan at mga player na sinisikap din naming hinga ng pahayag. Pero pagpunto ng ilang senador. Nagiging pera-pera na lang po ang labanan. Minsan nagiging mitsa pa po ito ng mas karumal-dumal na krimen. We hear of at least one case of attempted murder due to game fixing issues. According to 2002 report of Sports Radar, a sports integrity firm, the Philippines had 37 matches deemed suspicious. We rank 7 in Asia behind China and above Thailand. Kaya pinag-aaralan ng Senado na patawan ng multang abot sa 50 million pesos ang game fixing. Isasama sa panukala ang habang buhay na kulong at perpetual disqualification sa nilalarong sport kung mapatunayang miyembro ng sindikato ng game fixing. Mainam daw ang mabigat na parusa ayon sa Games and Amusement Board. Ang penalty po nun is 1,000 to 10,000 I guess po, pero it's really it's not a deterrent. So with the proposed bill po na talagang in the millions po with perpetual ban from the practice of the profession and even pagka government official pa is perpetual ban from running or being appointed to office. I think this will really become a deterrent. Sa datos mula 2021, 31 professional players na ang nasuspinde dahil sa alegasyon ng game fixing, kabilang si Rendel Sanining na kontrobersyal dahil sa mga free throw na ginamitan ng kaliwat kanang kamay sa isang Vismin Super Cup game. Pero na-clear din sa alegasyong nagbenta ng laban matapos ang investigasyon. Paliwanag niya na frustrate siya sa tila di paglaban ng kabilang koponan na banned for life na ngayon sa liga. Pinapascore lang kami. I was frustrated. After first quarter, I think isa lang yung shoot nila. Tapos, yung nag-shoot pa sa kanila, yung player na yun ay pinalabas at di na pinabalik. Sa hiwalay pang professional league din, 47 coaches at players ang indefinitely banned dahil sa akusasyong pagmamanipula sa laro. May nabanggit ding pagdududa sa ilang referee, kaya mungkahi ni Estrada, bigyan sila ng maayos na sahod para hindi sila matuksong magmanipula ng laro. Sa ngayon kasi, nakakatanggap lang umano sila ng 2,000 hanggang 2,500 pesos kada laro. May panukala ring gamitin ang confidential funds ng Games and Amusement Board o GAB para tuntunin ang mga umunay sindikatong nasa likod ng game fixing. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.